Tila hindi na nga nakapagpigil pa si dating Presidente Rodrigo Duterte kay Attorney Jinky Luistro. Ito nga ay matapos na patuloy na siraan sa publiko ang anak na si Vice President Inday Sara Duterte. Ayon kay former President, madami umanong tinatagong baho si Attorney Luistro at isa na nga daw dito ay ang asawa ng kongresista na sangkot sa pag-alaw sa isang babae. Kung tutuligsain umano nito si VP Sara ay sana daw ay siguraduhin nito na malinis ito. Narito panoorin ang video kung paano nabisto si Luistro. Pag-usapan po natin, napabalita na nagsampa ng demanda ang ating VP Sara para mapatigil ang paglilitis sa impeachment. Now, sabi siyempre ng administrasyon, ay duwag, nagtatago. Hindi po. Kasi po ang impeachment, yung proseso po niya talagang nakasaad sa saligang batas. At saka ilang beses na nagsalita ang Korte Suprema na kapag hindi sang-ayon ang impeachment proceeding sa ating saligang batas, dapat talaga ipatigil yan. In fact, yung isa sa kaso na talagang pinatigil ng Korte Suprema ang impeachment ay yung impeachment dati ni Chief Justice Hilarion Davide. At ako po ang naghain ng demanda para nga mapigil ang Senado at saka ang Kamara doon sa pagdinig ng impeachment complaint labang kay Chief Justice Davide. Ano ba yung basihan namin nung kami nagsampa ng demanda para pigilin yung impeachment ni Chief Justice Davide? Ang sabi namin, pinagbabawal ang pagsisimula ng impeachment complaint, paghahain ng impeachment complaint na mahigit pa sa isa sa panahon ng isang taon. Now, ano ba ho yung mga datos? No? Well, titignan ko lang po yung aking mga petsa no, para hindi ako magkamali. Pero kung hindi po ako nagkakamali, yung impeachment complaint ay hinain ng June of that year. Tapos, mga July, sinabi ng Committee on Justice, ito para sigurado tayo ha. Sandali lang po ha, para hindi ako nagkakamali sa petsa ha. Kasi ang importante po rin dito ay yung petsa, kung kailan ba talaga na ihain yung demanda, no? So ito po, okay, ito. Yung sa Justice Davide, na ihain ng complaint laban sa kanya June 2, 2003. On October 13, sabi ng Justice Committee, matapos siya ma-refer sa Justice Committee, kasi sabi ng Saligang Batas, 10 araw matapos kinakailangan matapos matanggap ang isang impeachment complaint na mayroong isa at least kongresista nag-endorso, kinakailangan i-include yan sa order of business ng Kamara para ma-include dun sa first reading. At matapos siya mailagay sa order of business sa loob ng 3 araw, dapat siya ay matransmit sa Committee on Justice at trabaho naman ng Committee on Justice yung pagdedetermine ng sufficiency in form at saka in substance. So yung Justice Davide, June 2, 2003, hinain ng reklamo. Tapos on October 22, 2003, so June, July, August, September, October, 4 na buwan ang nakalipas, sabi ng Justice Committee, sufficient in form pero insufficient in substance at dinismiss. Pero isang araw lang nakalipas, kinabukasan October 23, naghain na naman ng impeachment, pero this time meron ng lagda ng 1/3 ng lahat ng miyembro ng Kamara. Now, nakasaad kasi sa Saligang Batas, basta meron ng impeachment complaint na na-endorso ng at least 1/3 ng total na membership ng Kamara, yan na po ang magiging articles of impeachment at dapat ipadala na sa Senado para maumupo sila bilang isang impeachment court. Diyan po kami pumasok at sinabi namin sa Korte Suprema, teka, hindi po pwede yan dahil ang impeachment ay dapat sumunod sa proseso sa Saligang Batas. Ang nakasaad nga sa Saligang Batas, bawal ang mahigit sa isang impeachment complaint sa isang taon laban sa impeachable officer. Bakit siya pinagbawal doon sa desisyon ng Korte Suprema? Roque versus anong po ito, House of Representatives. Una-una, kasi nga yung unang complaint naihain June 2 at nai-refer sa Committee on Justice. At tapos yung pangalawang complaint October 23, so sa loob ng isang taon. Ngayon, ang ginawa ngayon dito sa Kamara de Representante, 3 complaints ang nauna nang isinampa. Naalala niyo ba yung complaint ng Dilawan, yung complaint ng Pulahan, tapos yung complaint pa rin ng isang Dilawan, no? So talagang lahat po sila nagsanib puwersa. Pero anong sinasabi ni House Secretary, Director General, ano ba tawag siya? Secretary General Velasco?
hindi raw talaga inaktuhan yung tatlong impeachment complaint na yon dahil nag-aantay ng numero ang Kamara de Representante. Nakasaad po sa parehong saligang batas at saka sa rules ng House, pagkahain ng impeachment complaint, basta merong isang endorsement ng isang kongresista, dapat yan within 10 days ma-include sa order of business. Yan yung binabasa on first reading. Tapos, matapos siya ma-include sa order of business for the day, kinakailangan within 3 days, ma-refer siya sa Committee on Justice. So, ang nagginawa nila, matapos ihain ang tatlong impeachment complaint, lahat sa loob ng isang taon, ay nag-antay. At sa dami-daming interview talaga nitong Secretary General ng House na si Velasco, sinasabi nila, inaantay kasi nila yung mas maraming mga kongresista na mag-iendorso. Finally, lo and behold, nagkaroon sila ng numero, no, at merong ng 215 na lumagda. At dahil yan ay nalagdaan di umano ng 215, diniretso na sa Senado yung impeachment complaint dahil yung 7 basihan na nakasaad dun sa pinirmahan ng mga kongresista, yun na magiging articles of impeachment. Kasi dalawa yung proseso, no? Yung unang proseso, kung merong isang nag-endorso, kinakailangan dumaan sa Committee on Justice ng House, no? Tapos magdidesisyon sila kung sufficient in form, sufficient in substance, tapos kung ano man ang desisyon ng committee, pagbubutuhan sa plenaryo kung go or no go. Pero merong express mode na kapag yan ay dinagdaan nga ng 1/3, pwede nang idiretso sa Senado at yung impeachment complaint na yun mismo magiging articles of impeachment. Ang tanong, doon sa kaso na hinain namin para ipigil ang impeachment ni CJ Davide, ang sabi ng Korte Suprema, yung 1-year ban is upon initiation. Kailan ba nasisimulan ang impeachment? Ang sabi ng Korte Suprema doon sa kaso na sinasabi ko, yung Roque versus House of Representatives at saka sa kaso ni Mercedes Gutierrez, initiated yan upon number 1, filing of complaint, and number 2, upon any action of the House of Representatives. Anong action ang inaantay? Siyempre, ang inaantay dyan, yung referral ng complaint sa Committee on Justice. At since na-file ang complaint at na-refer ang complaint sa Committee on Justice, yung 1-year period is reckoned from the date na na-refer sa Committee on Justice yung impeachment complaint. Now, ang ginawa ngayon ni Tamby para hindi umandar yung 1-year period, ang ginawa niya, 3 ang pinahain niya sa kanyang mga alyadong mga dilawan at mga pulahan, at patapos niyang 3 yan ang ginawa niya ay hindi niya inaksyonan. Finiris niyang aksyon. Hanggang yung ang araw na yon na bigla na lang meron 250 na mga lumagda na mga congressmen. So ang tanong, meron bang multiple complaints na naihain? Yan ngayon ang pagdidesisyonan ng Korte Suprema. Mabuti na lang hindi ako abogado dito sa kasong to kasi kung abogado ko, hindi ko pa pwedeng idiskurso sa inyo ano yung tingin ko mangyayari, no? At yung legal merits. O nga pala, kaya hindi ko masyado tinatalakay yung mga kaso ng vloggers kasi law office ko yung abogado ng mga vloggers, no? So bawal pag-usapan yung merito ng kaso dahil yan ay nakabinbin pa sa Korte Suprema. Kaya pinagbabawal yan para hindi ma-impluwensyahan yung ating mga mahistrado. So pag umanhin na po, gusto ko man suportahan yung mga vloggers sa kanilang petisyon dahil opisina ko naghain, hindi ako pa pwedeng mag-discuss. Bagamat siguro sa susunod na mga spokes hour natin, pwede naman ako mag-deliver na para akong nagtuturo uli sa UP ng lecture on freedom of expression without really discussing yung linalaman ng kaso ng mga vloggers. No? Pero dito, pwede tayo magsalita dahil di naman tayo partido. Lalong-lalo na veterano naman tayo ng impeachment. No? Tayo yung naghain para mapigil ang impeachment kay CJ Davide. Tayo po ay kasapi din doon sa impeachment ng Corona. Tayo po nagpa-impeach kay Andres Bautista as COMELEC chairman. No? At ngayon nga po, no, tayo nagbabantay dito sa impeachment ni BP Sara. Now, ang sinasabi ni BP Sara, abay, nalabag yung prohibition laban sa marami pa sa isang impeachment complaint sa isang taon kasi nga meron ng 3 naunang naihain na impeachment complaint at effectively, yung pang-apat, yung Articles of Incorporation Articles of Impeachment na dumiretso sa Senado ay pang-apat na. Sa akin, pareho yung pangyayari doon sa Davide at saka ngayon kay VP Sara. Bakit? Kasi nagkaroon una ng impeachment complaint na i-refer sa Committee on Justice na dismiss, tapos matapos ma-dismiss, kinabukasan naghain uli
ng express mode na impeachment na suportado ng one-third. Ang pagkakaiba lang, doon sa Davide, nagkaroon talaga ng referral sa Committee on Justice. So alam natin kung kailan yung one-year bar. Okay, one-year ban. Pero dito, hindi na i-refer. Ang issue ngayon na tinatanong ni VP Sara sa hukuman, yung bang pag-freeze sa tatlong naunang impeachment complaint, yan ba ay aksyon na ng Kamara de Representante para masabi natin na naaktuhan yan ng Kamara de Representante at dahil dito, yung pang-apat na impeachment complaint ay labag doon sa pinagbabawal na mahigit pa sa isang impeachment complaint sa isang taon na ihahain sa impeachable officers. Well, sa akin, no, agree ako sa petisyon ni VP Sara. Hindi dahil ako'y kampit sa kanya, kundi dahil yung reasoning na ginawa ng korte doon sa kaso na hinain namin kung kay Justice Davide, dapat ma-apply din. Now, ang sabi ng Korte Suprema doon sa Davide case, no, yung paghain at pag-refer sa committee, yan yung impeachment, yan yung initiation. Diyan nagsimula at titignan mo yung petsa kung kailan na-refer yung impeachment. Pero ang sabi ng hukuman doon, hindi mismo yung pag-refer sa Justice Committee ang proseso ng impeachment, ng proseso ng pagkukumpleto ng commencement of impeachment, kung hindi yung aksyon ng Kamara or conversely, yung kawalan ng aksyon. Ang sinasabi ni VP Sara, base sa mga interviews ni Secretary General Velasco, talagang yung pag-freeze dun sa tatlo ay dahil nga ayaw nila magsimula yung one-year period na pinagbabawalan na ang pagsampa ng panibagong impeachment complaint laban kay VP Sara. In fact, hindi ko nga maintindihan kung bakit hiniwa-hiwalay pa nila yung impeachment. Samantalang ginawa rin namin yan doon sa impeachment ni Gloria Macapagal-Arroyo. Kung maalala nyo, no, 3 beses din na-impeach naghain ng impeachment complaint against GMA. At nung isang beses, yung kauna-unang beses, nakasama ko sila Senator Cheese at saka si Senator Alan at saka si Senator Congressman Zamora, nagkaroon kami ng amended complaint. Now, ang sabi ng committee noon ay yung amended complaint ay prohibited, no? Kasi na-dismiss yung una at ibig sabihin hindi na po pwedeng pansinin yung amended complaint. Doon sa kasong yon, ang ginawa ng korte ng ating Kamara de Representante, maski wala nang referral yung amended complaint, sinabi nila na barred na yung amended complaint kasi dapat isang complaint lang. Now, kung gagamitin natin yan as president sa House, ibig sabihin talaga, maski walang referral yung tatlong impeachment complaint dahil meron ng naihain na tatlo na commence ng impeachment. And therefore, yung pang-apat ay pinagbabawal na ng ating saligang batas. Now, wala kasing sapat na mga salita sa saligang batas na magsasabi talaga na ang pinagbabawal ay yung mga naihain at nai-refer. Walang ganun eh. Walang sinasabi na impeachment complaint is commenced when filed and when referred to for action by the House Speaker to the Committee on Justice. Walang ganun. Ang sabi lang ng Korte Suprema sa desisyon niya doon sa kaso kay Davide ay yung pagfa-file at kung anuman ang ginawa ng House. Ang sinasabi ni BP Sara, dahil ang dahilan na hindi nila pag-akto dun sa tatlo naunang impeachment complaint ay dahil inaantay nila yung pang-apat na meron ng sapat na lagda para dumiretso sa Senado, yung hindi pag-aksyon ay aksyon na ng Kamara de Representante. At malinaw naman yan sa mga ginawang interview ni Secretary General Velasco. So, sang-ayon po ako doon. Dahil hindi naman sinasabi ng saligang batas sa ating sa saligang batas mismo at hindi sinabi sa kaso ng Roque versus sa House of Representatives na initiation is filing and referral to the Committee on Justice. Ang sinabi lang is whatever filing and any action undertaken by the House, yung desisyon na wag galawin ng tatlo dahil nag-aantay ng pang-apat, yun ang isang aksyon ng House na dahilan para ipagbawal na ang pang-apat na impeachment complaint. Now, kung babalikan natin yung rasyonal, yung bakit pinagbabawal ba ang multiple complaints laban sa isang impeachable officer sa loob ng isang taon, kasi kung papayagan mo yan, every buwan-buwan, meron niyang impeachment complaint. Wala nang magagawa ang mga impeachable officers. So, kinakailangan talaga 1 a year lang nang sa ganun naman,
yung mga impeachable officers na pinakamatataas ang posisyon sa gobyerno ay magampan naman ang kanilang katungkulan. So since ganito talaga yung dahilan doon sa multiple filing, laban sa multiple filing of impeachment complaints sa loob ng isang taon, ano sa tingin nyo ang tamang interpretasyon? Mas tama ba yung ang walang ginawa ang Kamara de Representante ay walang na-initiate na complaint? Pwede ba yun? Guni-guni lang ba yung tatlong na ay isampa sa Kamara de Representante? Sa katunayan, may tatak yun. So talagang meron naghain talaga ng complaint. Meron talaga nag-endurso kasi hindi naman po pwede mag-file ka ng impeachment complaint na walang endurso ng isa man lang kongresista. No? So lahat talaga yon ay duly filed. So, pwede ba bang burahin yung paghihahain ng tatlong impeachment complaint dahil lamang hindi siya na-refer sa House Committee on Justice? So, sa tingin ko, hindi. Kasi, matter of fact yun eh. Meron talagang naunang tatlong impeachment complaint. Lahat naman yan, sumusunod kitambi, ba't hindi nyo sinabi sa kanila, wag muna kayong maghain. Masyado kayong eager beaver, masyado kayong publicity hungry. Antayin niyo muna ang panahon na meron na tayong sapat na numero bago tayo maghain. Pwede naman yun eh. Dahil lahat naman sa dami naman ng mga perang sinalpak sa kanilang mga bunganga, susunod naman yan sa order ng exchequer. Hindi nila ginawa yun. Pinayaan nila yung kanilang mga ogre. Alam mo namang, sige, siguro, kada ang mga dilawan nagsampa, wow, Merry Christmas, ang daming pera. Ang mga pulahan nagsampa, wow, Merry Christmas, ang daming pera. Ganon din yung second batch naman ng mga dilawan, wow, ganon din, Merry Christmas, ang daming pera. O ngayon, ang tatakaw nila sa Merry Christmas, sa mga ayuda, sa mga ninakaw na pera ng Kongreso na pinamimigay dyan sa mga nagsumite ng impeachment complaint, nakalimutan nila, bawal pala ang mahigit isang impeachment complaint na masimulan sa loob ng isang taon. At ngayon na meron na silang numero, ngayon, sino dapat sisihin? Sila rin. Dahil masyado silang garapal at masyado silang ganit sa pera. Dahil ang bilis nila magbenta ng kanilang mga kaluluwa doon sa mga nagnanakaw sa kaban ng taong bayan, hayan, nagkaroon tuloy ng pagbabawal doon sa pang-apat na impeachment complaint. Ako'y nagsasalita dahil hindi naman ako involved sa impeachment sa ngayon. No? Wala akong papel dyan. So, pwede natin pag-usapan yan dahil tayo mga mamamayan. Pero ako tumataas ang balahibo ko sa mga miyembro ng mga prosecution team na nagsasabing walang mangyayari dyan sa sinampang kaso ni BP Sara. Bakit? Kayo ba ay mahistrado ng Korte Suprema at kayo'y nakapagsasabi na walang mangyayari dyan? Ikaw, Luistro, oh, gulat nga ako na abogado ka, hindi ko naman alam na abogado ka talaga dahil bakit mo itatago yung asawa mo na wanted sa rape, no? Kung abogado ka, alam mo hindi dapat gawin yon, no? Bakit mo sasabihin na ibabasura yan at tamang proseso na ginawa ng House? Hindi mo na ba rin respeto ang Korte Suprema? Hindi mo na ba rin-respeto yung litis pendentes rule na hindi dapat nagkokomento yung mga partido sa kasong yan? At partido ka dahil House prosecution ka eh. That is, kung matatalo mo si Rani Abu, sa tingin ko hindi. Tingin ko bokya ka. Dahil yung last time namang nanalo ka, ay ang kalaban mo, anak lang ni Rani. Si Rani, 3-termers yan at daing COS din ni Dodo Mandanas na 9 years din. So alam ng tao talaga yung paglilingkod ni Abu, ni Congressman Abu dyan sa distrito mo. So goodbye ka na, asa ka pang maging prosecutor. Taga mo sa bato yan. Hindi ka maging prosecutor dahil wala ka na sa Kamara pagdating ng 20th Congress. Dami nila nagsasalita. Para silang mga Supreme Court Justices, inappointan nila kanilang mga sarili. Huwag naman ganyan. Respetuhin natin ang Korte Suprema. Ako, pwede ko mag-discuss kasi hindi ako partido dyan. Kung ako'y prosecutor o ako'y counsel ni VP Sara, ay hindi ako pwedeng magsalita dyan. Dahil baka ma-influensyahan nga, hindi lang ang Korte Suprema, kundi ang impeachment court itself. Pero in fairness, talaga namang itong kasong hinain ni VP Sara, kahit ano maging desisyon ng Korte Suprema, ay mas lalo pang magbibigay linaw ngayon doon sa proseso ng impeachment. Kasi ang tanong nga dito, yung hindi pag-akto sa mga naunang impeachment complaints, itong hindi pag-akto ba ay yung akto na sinasabi ng Korte Suprema sa kaso namin ng Roque versus House of Representatives na nagsasabi na kumukumpleto doon sa commencement ng impeachment complaint. Yung paghahain
At yung desisyon na wag i-endorso muna, wag padala muna sa Justice Committee dahil inaantay yung pang-apat na meron ng sapat na lagda ng mga kongresista, yan ba? Yang bang ganyang sitwasyon na merong dahilan kung bakit hindi rin-refer sa Committee on Justice para wag pumatak yung one-year ban, yan ba ay sapat na aksyon na para sa Kamara para masabing bawal na yung pang-apat? Well, ako, wala naman akong crystal ball, pero ang sinasabi ko nga, kung ang susundin natin ay yung dahilan, yung rasyonal ng batas, syempre, sakop yan. Dahil nga naman, ang dahilan na pinagbabawal ang napakadaming impeachment sa loob ng isang taon, wala lang magagawa ang mga pinakamatataas na impeachable officers kung papayagan natin yan, ganyang patakaran. Well, sana po tayo ay nakadagdag kaalaman sa inyong lahat. Alam ko ang usaping impeachment ay usaping legal. Pero dahil ang tatanggalin nila ay merong mandato ng 32 million, ay abay dapat lahat ng Pilipino ang maging malinaw sa kanilang isipan kung tama nga ba yung proseso na sinusunod ng Kamara de Representante. At tanging Korte Suprema naman ang makapagbibigay linaw. Meron lang tayong opinion subject to the opinion of the Supreme Court. Maraming salamat po ha sa inyong patuloy na pagtangkilik ha. At siyempre, wag sana kayong magsasawa. Haba namang merong usapin na nakakaapekto sa buhay na ordinaryong mamamayan, hayaan ninyong ako ang magbigay eksplanasyon ng maintindihan ninyo kung anong lagay ng ordinaryong mamamayan sa mga isyung legal. Again, magandang araw sa inyong lahat. Well, syempre, kaninang alas 12 ng hating gabi, linusob ang pamamahay nitong si Jun Abines sa Cebu City at armed with a cyber warrant ay kinuha ang kanyang cellphone at ang kanyang mga laptop. Doon sa mga hindi nakakakilala kay Jun Abines, si Jun Abines po ay isang vlogger. Siya po ay isang vlogger na talaga namang kaalyado ng Duterte at napakagaling magsulat. Minsan ko lang po yan na-meet doon sa isang maisog rally sa Hong Kong. No? At, pero matagal ko na siyang nababasa kasi ang kanyang mga sinusulat, hindi lang mga ibagsak, kung hindi kritikal at talagang malawak ang pagkakaintindi niya sa larangan ng politika. No? Kaya naman, respetado ng marami itong si Jun Abines kasi hindi lang siya yung sigaw ng sigaw lang na ibagsak, kung hindi, talaga namang meron siyang konkretong pag-aaral kung ano nangyayari dito sa ating lipunan sa ilalim ng Marcos Jr. No? Now, ano ba hong mensahe na pinadadala ng gobyernong ito nung inisyuhan ng cyber warrant itong si Jun Abines? Si Jun Abines po kasi ay kabahagi ng Noisy Group of 37. Ito po yung mga vloggers na pinapatawag ng Kongreso, di umano dahil sila ay mga narco vloggers and pogo vloggers. No? At sa ngayon po, kasama siya dun sa hindi nagpapakita sa Kongreso dahil naninindigan sila na meron silang karapatan ng malayang pananalita. At dahil ang pagdinig naman sa Kongreso ay ayon na rin at sa isang resolusyon at isang privilege speech na nagsasabi na itong Noisy Group of 37 ay mga narco vloggers daw at saka mga pogo vloggers, ibig sabihin mga bayaran daw ng mga drug lords at saka ng mga pogo lords, bakit pa sila sisipot? No? Obviously, sila ay nakondena na miski wala namang ebidensya. Pero lilinawin ko lang po, no? Nung nakasaad sa saligang batas na walang batas na po pwedeng supilin ang karapatan ng malayang pananalita at karapatan ng malayang pamamahayag, ano ba ang sakop ng ganyang garantiya? Walang garantiya po yan ay garantiya ng dalawang bagay. Unang-una, ng Estado ay hindi susupil sa pananalita, hindi pipigilan ang pananalita, hindi pipigilan ang mga mamamahayag na gawin ang kanilang trabaho. Ibig sabihin, negatibong obligasyon na hindi kami manunupil. Ang pangalawa, yung garantiya na hindi magkakaroon ng kaparusahan dahil sa mga salita na binanggit ng mga mamamayan. Ito po yung tinatawag na subsequent punishment. At ito po ay isang negative obligation din na hindi mo paparusahan ng kahit sino dahil lamang sa kanyang sinasabi. Of course, meron pong limitasyon yan. Ang limitasyon dyan ay kung mapapakita mo na merong clear and present danger na mangyayari doon sa mga salita at mga sinusulat ng mga mamamayan. Pero kung wala namang clear and present danger, talagang hindi dapat supilin yan dahil yan ang garantiya ng ating saligang batas. Bakit ba talagang binibigyan ng importansya itong malayang pananalita at malayang pamamahayag? Kasi po sa isang lipunan, walang po pwedeng magkaroon ng monopolya na ako lang ang merong alam na solusyon para sa problema ng ating bayan.
yung problema ng mataas sa presyo ng bilihin, kawalan ng trabaho, kababaan ng sweldo, no? Hindi naman po pwede na meron tayong sasambahin na siya lang ang merong solusyon sa mga problema ng Pilipino. At alam natin na ang solusyon ay malalaman lang natin kung hahayaan natin magdiskurso ang publiko at kinakailangan diskurso niyan, sabi sa Korte ng Korte Suprema, kinakailangan yan po ay matinding mga diskurso, maiingay, matitindi, ramdam ng mga mamamayan. Dahil ang hinahanap natin ay ang katotohanan kung ano talaga ang solusyon sa ating mga problema. Kaya nga po tinutukoy natin itong kalayaan ng malayang pananalita at pamamahayag bilang pundasyon ng demokrasya. Kasi kung ang taong bayan ay hindi makikipagdebate, hindi makikipag-usap, hindi makikipagtalo kung anong solusyon sa ating mga problema, hindi natin malalaman kung ano talaga ang solusyon sa ating mga problema. So yan po ang dedikasyon ng ating saligang batas. Garantiya na hindi susupilin, garantiya na hindi magpaparusa doon sa mga nanindigan sa kanilang karapatang malayang pananalita. So anong ginagawa nila kay Jun Abines? Bilang kabahagi po ng Noisy Group of 37 na talaga namang nagpapahiwatig ng kanilang mga kritisismo sa administrasyon dahil hindi sinasagot ng presidente ang paratang na siya'y drug addict, na ang pera ng bayan linulustay, na ang budget ng 2025 ay maanomalya dahil nga doon sa vice cap na tinatawag natin at labag sa saligang batas dahil nga po hindi linaanan ang pinakamataas na budget ng edukasyon. Kung hindi, talaga namang dinoble ang budget ng mga mambabatas at binawasan ang budget para sa ating hukbong sandatahan. No? Lahat po yan ay labag sa saligang batas at manomalya. Bagamat yan po ay nasa hukuman na, karapatan pa rin ng mga mamamayan na magdiskurso ng malaya sa mga bagay-bagay nito dahil ang pinag-uusapan naman ay kaban ng taong bayan. No? At siyempre, obligasyon ng ating mga taong gobyerno na magkaroon ng full transparency kung paano nila ginagastos ang kaban ng bayan na ngayon alam natin ay paglulustay. So ang nais nila, itong si Jun Abines, kung hindi sila a-attend sa Kongreso para sila ay i-shock at takutin na parang manahimik, kung hindi madadalayan sa isang congressional hearing dahil ayaw sumipot, ayun, pinuntahan ng mga pulis, linusob ang tahanan na, ang sabi ng Korte Suprema, ay palasyo ng kahit sino man, kahit gano'n mang kahambol ang iyong tahanan, palasyo mo pa rin yan at kinuha ang kanyang telepono at ang kanyang laptop. Alam niyo po, ako bilang isang abogado, nag-handle ako ng 2 kidnapping cases, do mga capital offenses. Abay, 2 beses na ako humingi sa hukuman ng cyber warrant. 2 beses hindi ako pinagbigyan. Ang aming duda, yung mga cellphone, yan ang ginamit doon sa ransom negotiation, no, na importanteng malaman kung ano nakasaad doon sa mga cellphones na yan. Pero hindi kami pinagbigyan dahil, ang sabi ng hukuman, ayon sa batas, tanging pulis lang dapat humingi ng cyber warrant. Ito, pulis nga humingi, pero wala namang krimen. Mantakin nyo yun. Doon sa kaso ko na kidnapping, meron ng predicate crime, ayaw pa magbigay ng cyber warrant. Bakit? Kasi alam niyo po, sensitibo yung cyber warrant. Dahil sa ating saligang batas, meron ding specific na provision ng saligang batas. Yung karapatan ng mamamayan sa privacy ng kanilang komunikasyon at sakot po dyan ang kanilang cellular phones at ang kanilang mga laptops at mga emails. No? So talagang sensitibo yan na unless meron kang probable cause na merong krimen talagang nagawa sa pamamagitan ng telepono at ng kanilang email, hindi po pwedeng buksan yan. Pero pagdating kay Jun Abines, walang kasong nakabinbin, abay, nag-issue ng search cyber warrant. Sa tingin ko, foul naman yan. Dahil kinakailangan naman, merong probable cause na merong ginawang krimen itong si Jun Abines. Ano bang krimen niya? Kung babasahin niyo lahat naman ng kanyang mga sinasabi sa Facebook, wala naman yung kriminal na sinusulat dyan. May mga ibang vloggers na nagsasabi na dapat pabagsakin. Ito, hindi nga siya naghihingi na pabagsakin. Talagang kritisismo lang talaga labang kay Marcos administration. No? At miski sabihin natin na hiningi ng mga vloggers gaya ni Jun Abines ang pagbibitiw ni Presidente Marcos, hindi po yung krimen. Dahil 2 beses na naman ang mamamayan ay humingi na magbitiw ang 2 nakaupong presidente at yan naman po ay sinang-ayunan ng ating Korte Suprema bilang kabahagi ng obligasyon ng mamamayan na sang-ayon sa Korte ay ang tunay na soberenya, ang tunay na makapangyarihan sa isang demokrasya. So, ang mensahe po talaga, kung hindi kayo magpapasupil sa pamamagitan ng isang congressional hearing kung saan didikdikin kayo at tatakutin kayo, well, gagamitin namin ang pulisya
para kayo ay takutin nang sa ganun tumahimik na kayo. Pero anong naging katagunan ng Noisy Group of 37? Well, kabahagi kasi ako ng kanilang GC, no? At ang sabi nila, lalo pa kami ngayong mag-iingay. Lalo kaming supilin, lalong mag-iingay at ilalabas ang katotohanan. Again, ang panawagan, nasa sapat bang pag-iisip ang Pangulo dahil sa paratang na siya'y gumagamit ng pinagbabawal na gamot? Ang solusyon naman dyan, hair follicle test. Bakit ba tinatanggihan? Abay, ang sabi nga ng Marcos Jr. Nung tinanong siya kung ano masasabi niya dun sa dating executive secretary niya na nagsabi na mag-hair follicle test siya, bakit ka nanilbihan sa akin kung sa tingin mo ako'y drug addict, no? Pero ang punto, well, sinasabi naman ni Vic Rodriguez, wala naman talaga siyang nakita dahil hindi naman siya ganun ka-close daw talaga kay Marcos Jr. Pero ngayong may paratang, dahil nandyan si Agent Morales, dahil nandyan ang mga impormasyon na siniwalat ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte at nandyan ang pulburon video na sang-ayon kay Maharlika ay authenticated doon sa Amerika, sa Los Angeles, kinakailangan sumagot siya. Dahil kung wala naman sa tamang pag-iisip ang presidente, talaga namang hindi tayo makakahanap sa ating mga solusyon. Kahit anong debating gawin natin habang siya'y nanarayan at siya'y wala sa tamang sarili. Hindi siya magpapatakbo ng gobyerno, hindi siya magbibigay ng solusyon kung meron mang solusyon na maibibigay yung mga tunay na nagpapatakbo ng gobyerno. No? Bukod pa dyan talaga, no? Ano ba yan? Sana patungo ngayon ng Pilipinas. Dati, isa tayo sa pinakamasiglang ekonomiya. Ngayon, ang mga prediction, pinakamalalang ekonomiya na tayo. Nauunahan na tayo ng mga bansang Vietnam at Cambodia na dati ay kulelat sa ASEAN. Ngayon, ang nauunahan na lang natin, Cambodia, Laos, Myanmar. Pero bukas makalawa, baka pati ang Cambodia maunahan na tayo. Mantakin nyo yan. Meron tayong pinakamahalagang resource ang ating populasyon. Napakayaman natin sa mga minerals at iba pang deposit. No? Napakasigla ng ating populasyon. Ang ating populasyon ay bata, hindi gaya ng mga ekonomiya ng Europa at Japan na napakatatanda na, no? At wala na kinabukasan na hinaharap. And yet, hindi tayo makabangon, kumbaga, hindi tayo makapagbigay ng mga pangangailangan ng ating mga kababayan. Sa katunayan, pinakamataas ang hanay ng gugutom sa mahigit na 20 taon sa administrasyon ng bagong Pilipinas. Hindi ba dapat kapag ganito ang problema, kapag ang problema na ay nagugutom na ang karamihan ng mga mamamayan, lalo pang tumindi ang debate kung anong dapat gawin? At kung ang debate ay nakasentro kung dapat namang palitan ng presidente, hayaan yung mga debating yan. Dahil sa bandang huli, ang magsasagot naman ng katanungan kung dapat manungkulan pa ang presidente ay ang taong bayan at hindi ang kahit sino. Yan po isang ayon na sa ating Korte Suprema. Doon sa desisyon ng Korte Suprema na deklara na legal ang pagiging presidente ni Corazon Aquino, bagamat ang COMELEC ng mga panahon na yon, ang diniklarang nanalo sa snap election ay si Ferdinand Marcos Sr. Hayaan yung magdebate dahil kapag ang nakasalalay na ay buhay at sikmura ng mga Pilipino, kinakailangan natin ng solusyon. Hindi natin kinakailangan ang panunupil. At mas importante pa, bukod pa doon sa hayaan ng mga debate kung anong solusyon, pakinggan. Dahil pag pinakinggan, baka nga makahanap tayo ng solusyon. Kayo po, papayag ba kayo magpasupil? Papayag ba kayo na bumalik doon sa mga panahon ng martial law na natatakot ang mga mamamayan na magsalita? Huwag po. Dahil yan po talaga ang kanilang nais na mangyari, na matakot, manginig, manahimik, nang sa ganon magkaroon ng Marcos forever. Pero kung sa tingin ninyo, talagang patuloy na darami ang mga hanay na nagugutom at hindi nakakayanin ang 3 taon pa ng ganitong pamumuno, magsalita po tayo. At kapag lahat tayo nagsasalita, mabibingi po sila lahat at hindi na po nila po pwedeng baliwain ang sigaw ng bayan na pagbabago now na. Maraming salamat po. Itong ginagawa ng administrasyong ito, he respects the separation of powers. He does not even want maraming mga legal opinion na sinasabi, President, you request the Senate to convene for an emergency session. He did not do that because he respects the separation of powers. He allows all the agencies to work according to its mandates.
I don't. That's not an indication, or that's not even an attribute of a dictator, di ba? Wala naman ho sa administrasyon niya na may nakaupong citizen na Chief Justice na nakuwaranto o kinasuhan. Wala ho sa administrasyon niya na may sitting senador na kinasuhan at pinakulong. So there's no indication to me. Mag-midterm na po ang kanyang administrasyon. Wala pong indikasyon na nagsasabing, hindi nga ho siya vindictive eh. In fact, hindi ho siya vindictive. Kung sa ibang leader po yon, mumurahin ka, tapos kung ano-ano ipagsasabihin sa yumao mong tatay. I mean, it's a human nature to really retaliate and get even. Wala ho siyang ginawa. Wala ho siyang sinabi na in a way na insultuhin niya yung nagsasabi or yung nagte-threaten sa kanya. Wala. So, far from it. So, I don't see any iota of him becoming a dictator. It's actually the opposite. Just to a quick add-on po na, sa mga recent presidents ng bansa natin, I could easily say na si Pangulong Bongbong Marcos yata yung isa sa pinakamabait na eh. It's very far from being a dictator. With all due respect to the people who are saying na dictator si President Bongbong, nakakalungkot kasi na, tayong mga Pilipino, we are attacking yung kapwa Pilipino natin. For what? Oh, let's stop for a minute and think about it. Bakit ba sinasabi ng ibang tao na diktador si Pangulong Bongbong? Dahil ba may basihan o dahil ba may interes ng paninira sa kapwa? In reality, ang kalaban nating mga Pilipino nasa labas ng bansa natin. We should look outside our borders who are trying to bully us. Yung mga ibang bansa na nagsasamantala sa atin, and people and Filipinos who help, who support these other countries bullying us, yun yung dapat nating may masasabi tayo sa kanila. But President Bongbong Marcos has done nothing but help the Filipino people and help the interest of our country. Thank you, Mela. From Radio Pilipinas, you're recognized, Kat Porbes, for your questions. Good morning po. Itanong ko lang po sana yung reaction po ninyo na recently po naging very active si CIDG Chief Nicolas Torre. Una, yung pag-file po niya na reklamo laban sa isang Cebu-based vlogger na nagpakalat ng maling impormasyon na siya daw ay na-ospital. At pangalawa po yung kanya rin pong maigting po na kanyang pag-file din po ng kaso laban kay former President Duterte. Doon naman po sa pag-threat niya sa mga senador na sinasabi niya ipapasabugin. Ano po ang inyong reaction dito? Karapatan po niya yun. Karapatan po ni General Torre yun. Sabi ko nga, kung ako rin siguro yung nasa lugar niya at sinabing nasa ospital ako, na may mga possible threats sa family ko, ay hindi ako magdadalawang isip na gawin din yung ginawa niya. Kasi they're stepping over lines of ethics and morality itong mga tao na to. Nakakalungkot na may mga bayaran na tao na ganyan. At para silang mga walang sariling pamilya, they're willing to go to miles of desperation para lang makasira ng ibang tao. So, kung ako rin nasa lugar niya, malamang ganun din ang ginawa ko. Just to add on, I think General Torres just being proactive in doing his job. We would want our law enforcement heads to, be proactive. So, kudos to General Torres. Saka personal attack yung ginawa nila sa kanya. Hindi lang naman because of his work. Talagang personal na masyado yun. Ako, I would support General Torre sa ginawa niya. Let's test the law. Let's allow the courts
do its to work according to its according doon sa dapat na gawin. Kasi instead na magbangayan tayo sa social media, meron talagang legal means na po pwede nating gamitin para labanan itong mga fake news na ito. Lalong-lalo na pag ang mga balita ay nagsasabing kumbaga it's causing damage credibility-wise to the person. So I commend and I support General Torre for for showing us and displaying to the world, to the Filipino, that no one is above the law and we are governed by laws. There are courts that have to work on cases that demeans and discredit and defame the credibility, attacking the reputation of individual na hindi naman tama at hindi naman totoo. Pangalawa, isa po ito din dun sa sinasabi nating may freedom of expression but it is subject to limits. May cyber libel, may libel po na kaso. So, malaking panawagan din ito doon sa mga peddlers ng fake news. Wag ho natin gagamitin yung wrong interpretation of the freedom of expression or speech na to a point na hindi na natin alam kung ano yung dapat anong nakakasira at anong nakakabuti sa mga sinasabi natin. Thank you, Kat. Next questions will come from Earl Tobias of IBC 13. Good morning, Kongs. Sundan ko lang po yung tanong ni Ate Mela concerning FPRRD statement pa rin po. Yung pag-i-impeach daw po kay VP Sara Duterte ay isang political move dahil kung hindi daw bababa, pumupusta raw po si dating Pangulong Duterte na magma-martial law si Pangulong Marcos para hindi siya mapalitan na sa presidente, at yung pag-i-impeach daw kay VP Sara isa na ring hakbang para pilayan daw yung kanyang anak sa pagtakbo sa 2028 elections. Reactions po. Yung sa pagdeklara ng martial law, fake news po ulit. Hello, fake news, Mr. Fake News. Pero, puro fake news na lang lumalabas sa bunganga nyo. Palitan nyo naman. Yun naman po sa impeachment, nakita pa naman po natin yan lahat during the Quadcom, during the budget hearing sa local government. Hindi pa nga po nasasagot si Mary Grace Piatos. Sagutin na muna nila yun. O yan, may impeachment na. Kaya nga umabot sa punto na ganyan kasi hindi nga masagot yung napakasimpleng tanong, sino ba si Mary Grace Piatos? Saan napunta yung mga pera na yan? Kaya wag muna kayo mag-fake news. But the former president is open naman eh. I mean, not really open. He's entitled naman to have his own opinion eh. Lahat naman tayo merong sariling interpretasyon sa lahat ng bagay na yun. Of course, you cannot discount the fact that the vice president is his daughter. So talagang sasabihin niya yun whatever is possible, whatever reasons that he may think behind itong impeachment. But the impeachment, if you go to the merits of the case, 215 complainants, members of this House, said that the VP deserves a day in court. Yung mga kaso naman po niya, it's not really connected with her partisanship or which party she belonged to. These are brought about by the allegations and violations and of the joint circular when it comes to the utilization of the confidential funds. One of the articles of impeachment is brought about by the threats that she made publicly against the president, against the first lady, and the speaker of the House, threatening their lives. So we should not divert from those the real issues at hand. No? Yun po yung focus ng impeachment na ito. Politika, darating naman yan sa mga eleksyon. There are ways para resolbahin ang politika, but this is already something beyond politics. This is about holding public official accountable to their actions. Thank you, Kongs. Follow-up lang po. Nasabi nyo nga po kanina na parang tuwing rally na lang may focus na sinisira na lang ulit yung mga ilang politiko. Umabot na po ba sa punto na parang concerning o nakaka-alarma na rin? Kasi parang may pattern na next rally po ba, ganito rin ulit yung magiging narrative? Sinong naninira?
Concerning FERRD statement pa rin po. Kasi last week, meron yung na-file nga ni General Torre na sedition kasi yung threat sa senador. Ngayon naman, towards the administration, may nakikita na po ba tayong pattern na tingin niyo po alarming na with their campaign? I'm sure it will intensify sa kampanya kasi nga po, ang contenders lang naman dun sa grupo nila is parang isa, dalawa. Yung iba, yung mga bira ng bira sa presidente, sa House of Representatives, sila yung mga number 50, number 40. Kumbaga sinasakyan nila yung kasikatan ng presidente sa kanang nagagawa niya eh. Parang wala lang, sumasakay sila, naninira sila. Hindi naman sila umaangat sa survey. Feeling ko nga pag tumakbo ko, baka mas mataas pa ako sa kanila eh. Parang feeling ko masikat ako ng konti sa kanila. Kasi lagi na lang nilang ginagamit. Naghahanap sila ng ibabato sa house. Sinasakyan nila yung kasikatan. Kasi sumisikat ka pag gumagawa ka ng magagandang bagay. Hindi yung mga hindi magagandang bagay. Hindi kasi sikat doon. Siyempre, sasakyan nila. Ang daming achievements, ang daming ginagawa, ang daming solusyon na napoprovide. Ito namang mga nasa dulo ng mga tumatakbong senador, kung ano-ano na lang ini-issue para lang, siyempre, mag-grab sila ng media mileage, di ba? Di ba? Sasakyan natin to para, sumikat tayo. Ang problema puro paninira naman. Plataforma kaya ilatag nila. At hindi paninira. Tignan natin, baka umangat ng konti sa survey, mas maganda. Kasi ang tao, naghahanap ng resulta yan. Naghahanap ng magandang plataforma yan. Kahit naman sa lugar, sa probinsya, sa school government, kailangan na ilalatag mo plataforma, hindi yung andyan ka na naman tuwing kampanya. Sesementohin mo lahat ng hindi na semento, papasemento mo yung dagat. Ang dami nyo, you will promise the heavens to the people. Nasaan ka ba nung dalawang taon at kalahati? Wala ka naman. Yung mga nandyan nagsisilbi na nakaupo, nandyan sila for how many years? For how many months na nagsisilbi? Tapos pupunta ka dito, sasakyan mo yung issues, yun ang pangkampanya nila. Kaya kung ako sa kanila, plataforma ang ilatag nyo, wag yung paninira. Thank you, Kong. Last from my end na lang po. After 5 years, na-remove na po yung Philippines sa FATF gray list po. Philippine Anti-Money Laundering Council said it will boost investment dahil mas luluwag at least yung pagbabantay sa bansa when it comes to mga pumapasok na investments nga. Reactions po. Ito, i-connect ko lang sa sinabi ni Kong Ernix kanina that the President is busy defending the nation, protecting and preserving our national territorial sovereignty. No? Apart from that, this administration is also busy trying to address yung credit standing ng Philippines, kung ano yung image ng Philippines internationally. That's one of the indication that this administration means business. Because natanggal na tayo sa gray list area. Ano yung gray list, 'di ba? Ng anti-money law. So it only shows na yung trust ng international community ay bumabalik sa seryoso at magandang patakbo ng bureaukrasya ng administrasyon na ito. Hindi yan nanggagaling sa mga political allies ng administrasyon na to. This news comes from a legitimate international organization saying that the Philippines is no longer does not belong in the gray list of the countries na massive yung money laundering. No? So it's a positive development, and we commend this administration for really addressing that issue and removing us from that list. Ako just to add lang, tingin ko isang reason doon yung total ban ni President sa Pogo. Because the total ban in Pogo, yan naman, alam naman natin yung Pogo, yan yung web of lies and criminality. Isang dyan, yung money laundering. Ang malungkot na fact dito, yung mga involved sa Pogo, yung mga sugarol, yung mga naghahasik na mga bisyo na nakakasira ng buhay ng Pilipino para yumaman lang sila,
dahil kinat na ni President Bongbong Marcos, umokay tayo sa money laundering. Ang problema natin naman ngayon na hinaharap natin, same individuals involved in illegal gambling and pogos. They're trying to get in government. If you would see, ang daming tumatakbo. Gusto makapasok sa pamahalaan para proteksyonan na naman yung mga illegal na gawain nila. That's why I really salute and commend President Bongbong Marcos na binan niya yung pogo, binawal niya yung mga gambling na yan, pero we should really help the President na, tayong mga botante maging matalino. Huwag nating hayain mapasok yung pamahalaan ng mga illegalista na mga taong to. Thank you. Idadagdag ko lang din, I think from our end, yung Quadcom, ito po yung nagpapakita na yung talagang direction po ng Quadcom ay nasa tama na direction. Dahil we were able to unearth yung mga cobwebs nung lahat ng mga sophisticated na mga networkings ng mga illegal operators ng Pogo dito. At least nakadagdag yung tama po yung sinabi ni hindi lang dun sa immediate nagpagban dahil ang presidente alam talaga niya na na kung ano magiging effect nito at paano dapat mag-move forward ang Pilipinas without this kind of illegal industry. Pero the House of Representatives from our end, the Quadcom, was able to at least come up with an institutionalized policy that would really deter the coming in or the resurrection of these illegal activities like Pogo. Thank you, Earl. Let us recognize Bibian Gulia from ABS-CBN2. Follow-up lang po nun sa question ni Earl kasi nabanggit ni Kong Zia kanina, si Presidente ay walang lining, wala kayong nakikitang lining na maging diktador. Sabi ninyo, he's very diplomatic, respects separation of powers. I wonder lang kung meron ba kayong nakikita ng mga leader na may leanings na maging diktador? Nakikita sa ngayon? Kasi ako, hindi ko naman pinofocus yung aking observation talaga on individual leaders sa ngayon. I'm trying to at least believe that our leaders right now are really focused on how we can improve our lot. But there are certain, since nagkakaroon election kasi tapunan ito ng political propaganda. Oo. It's for me personally, I would say that those people who have been in power and yet used their power to censor perceived political enemies has the tendency of a dictator. Taong bayan po ang magdidesisyon dyan. Sila din po magpapaupo kung sino man ang mga susunod na leaders ng ating bansa. At naniniwala ako na ang taong bayan alam nila kung paano mamili ng tamang leader. Okay, move na po ako dun sa updates on impeachment. Kasi parang nung mga nakaraang meeting ng prosecution panel, I saw na may mga sumasama po sa inyo. Updates lang po sa preparations. Yes, yung prosecution panel, actually we're not part of the prosecution panel, but as far as we know, they are doing their best in preparation for the upcoming trial sa Senate. At the end of the day, I'm sure both parties are preparing. So, yung impeachment trial kasi sa Senate, it's a good opportunity na marinig yung dalawang panig. So, I think it's the most democratic process we can go for. That's why both parties should really be prepared. And I think they're doing that. Thank you. Saka the prosecutors have been granting interviews naman with the different radio stations, sa social media, sa mga forums. So, I guess on our part, yung mga young guns na nandito sa harap ngayon, ano naman po kami, we've been, gano'n ba tayo katagal dito sa young guns, schedule natin ng Monday. So, yung trabaho po natin to keep the public informed at saka yung mga different programs din namin aside from the
the political situations, meron din kaming updates, meron din kaming mga local na programs. Ganun pa rin po naman yung on our side, on our end. It's better po siguro sa yung preparations, sumagot na rin po yung mga may interview na prosecutors on how they are handling it right now. Pero definitely, wala, preparations pa rin po. Nasa preparation stage po sila. Yeah, I think yung sa prosecution team, by the time that the House elected them as member of the prosecution team, they were already had initial meetings with yung possible na in potential legal assistance na makukuha from other law firms. No, I think that's one of the things that they also are trying to navigate on how they can improve how well they would present their evidences once the impeachment court convenes. So sa ngayon, they're still waiting for the actual timeline when the Senate will actually convert itself into an impeachment court. But itong mga cases ay mga impeachment articles of impeachment, I think sa ngayon they have already assigned, but I guess it's proper that you ask the members of the prosecution team. Pero ang alam ko, they have already somehow assigned individual prosecutor to the 7 impeachment articles para yun nung magiging kumbaga division of labor nila kung paano nila i-approach ang pagpapresenta ng ebidensya sa impeachment court. Also, Senate President Escudero said the Senate needs special session to start VP Duterte trial. The Senate cannot hold a special session on its own. And in relation to that, representatives from the Makabayan bloc are urging the President to immediately call for a special session of Congress to enable the Senate to convene as an impeachment court. Are you joining this call? I think we should not directly involve the president in case of the impeachment. That's my opinion in case of in matters relating to impeachment process, because this is entirely within the scope and mandate of the Congress, as the Constitution says. I tend to lean towards the legal opinion of one of our prosecutors, Congressman Lawrence Defensor, when he describes the impeachment process as sui generis, unique of its own. Dahil hindi naman ito legislative na trabaho, ito ay something else. Ito ay paglilitis sa isang nasasakdal, in this case, the Vice President of the Republic. And number 2, meron naman sa Constitution that once the President declares martial law, it does not need for President to actually convene the Congress into a special session. The Congress can actually convene itself directly. It's a special session para pag-usapan, halimbawa yung martial law. I don't see why this cannot be applied the same with the impeachment court, since it is sui generis. It's not really connected with the legislative function of the Congress. So I disagree in this case, no, with the position of the Makabayan bloc. Mga kaibigan ko naman sila na sana wag na natin directly na involve ang presidente, because sinasabi ho natin we should maintain impartiality of the court. We should not be using anything or anyone or any organization to influence the senator judges on how they would approach and appreciate the merits of the impeachment cases that would be filed. The more that we should disallow the president to involve directly, kasi kailangan ho natin, baka sabihin naman ng mga kritik na yan, kritiko ng ating pamahalaan, na pag ang presidente ang mag-request ng special session, baka sabihin nila it would translate into influencing the senator judges, at baka sabihin naman nila ito'y political move. So ang position ko dyan is we should not allow the direct participation of the president. It is the sole mandate of Congress, meaning both houses of Congress, to approach the case of an impeachment process. Ako, I'll reiterate my statement nung huling nag-press con tayo. It's really in the
yung bola nasa court po ng Senate. It's really with the hands of the Senate. Maraming opinion, maraming iba't ibang opinion coming from different sides, pro or anti, yung mga legal opinion. Nasa bola po yung bola po talaga nasa Senado. So that's the way I see it. That's how simple ang ganun lang kasimple po, that's how simple it is. Nasa Senado po yung bola. Nasa sa kanila kung i-shoot or ipapasa. Last na lang po. Yung statement naman ni Senate Minority Leader Coco Pimentel, and actually na may medyo along the lines din yung sinabi ng isa sa framers ng Constitution, Attorney Christian Monsod. They said that pag sinimula ng trial in July, it goes against the Constitution because merong forthwith mandate daw ang Constitution. Your thoughts lang po. Ako yung statement ko kanina about the impeachment. Parang yun na talaga yung, my mind is set on that, na nasa Senado po yung bola. So, it's up to them kung paano po nila i-handle yun. But do you think the senators will be violating the Constitution if they do not start immediately? Hindi po importante kung anong iniisip ko eh. Ang action po nasa sa kanila. So, I leave it to the Senate and the wisdom of the Senate. Thank you po. Thank you. Next, Marian Enriquez from TV5. I would just like to follow up on that sa question po ni Vivienne. Kasi some lawyers po, mula dun sa naunang tatlong grupo po na naghain ng impeachment complaint against VP Sara Duterte are saying na may violation nga raw po itong ginagawa ng Senate sa pag-delay ng impeachment trial because there's a constitutional command for the Senate to convene forthwith, and that shall means mandatory. It's a command, which is a special mandate of the Senate. So what's your stand on this? Tingin niyo po ba mayroong violation po? Yes, there are a lot of legal opinions saying this and saying that, no? Marami pong mga abogado, mga legal luminaries na you would see whether they are pro or whether they are against the impeachment process. But more than the issue of legal interpretation of the word forthwith, I guess it only speaks about the demand of the people to hold the Vice President accountable to her actions. No, it's more on the demand and the clamor of the people that indeed kailangan magkaroon na ng impeachment process. I guess the messaging that I'd like to look at, no, apart from all the various legal interpretation, is we agree, the country agrees. Meron pa nga pong supported by the SWS and Okta Research, the country says that it's really time to hold the impeachment trial. Sakyan ko lang ulit. Sabi ko nga, yung kapitbahay nga namin may opinion din eh. Lahat na masasalubong ko may kanya-kanyang opinion. Legal, personal, or kahit anong opinion yan. But again, sabi ko nga, nasa mga kaibigan at kasamahan natin, nasa Senate na po yung bola. Lahat sinasagot mo na. Hindi, ano lang, ako lang kasi, forthwith nga eh. So, without delay at agad-agad, I don't understand why hindi ko talaga maintindihan bakit there's room for interpretation. Maraming excuses na pwedeng gawin, maraming magaling, gaya nga na sinabi ni Kong Pao, pati yung kapitbahay nila may opinion. But the end of the day, ang dali naman kasing intindihin. When you say forthwith, agad-agad. And this is not really for or against anyone. The impeachment process, the Senate acting as an impeachment court, is a venue for both parties to be heard. I think it's the most democratic and fair process, kaya nga nasa saligang batas yun eh. So there's no reason para harangin o siraan o gamitin pa sa politika. Let's follow our Constitution at our sentido común na pag sinabing forthwith, agad-agad. Thank you, sir. Sundutin ko lang po ulit yun dun sa accusation nga po ni former President Rodrigo Duterte kay PBBM
saying na, yun nga po, veering towards a dictatorship po itong admin kay PBBM. Yet his daughter, VP Sara, said in an October 2024 press con, sinabi niyang si PBBM hindi marunong maging presidente yan. Your comments po. Yung sa statement ng dictatorship, no, ni former president. Fake news alert. Fake news po. Kay Congressman Adyong, sir, si Lanao del Sur Governor Datu Mamintal Bombit Alonto Adyong Jr. has endorsed the re-election bid of Senator Ronald Bato de la Rosa. Do you share the same views? We may be brothers, but we have our own opinions naman talaga eh. I mean, he has entitled to also endorse anybody, any candidate that he feels fitting to assume the office of senator, no. Yun po yung kanyang position. I think the governor was coming from the issue on. I mean, he's coming from in a place where Senator De La Rosa once became student of the Mindanao State University. Meron talaga silang engagement before when they were in college. So I think that's where the governor was coming from. Magkakaiba-iba ho kami ng kanyang opinion sa pagdating sa kung sino i-endorse. But I respect his decision, and I think he's entitled to endorse anybody he thinks is fit to become senator. Let's just leave it at that. I respect the decision of the governor. Mine, I have my own choices for senators. I have my own choices of senators. Okay? At saka, gusto ko lang ding sabihin na member ako ng Lakas. CMD, yeah. Thank you, Marian. Joy Cantos from Filipino Star ngayon. Wala pala. Sir, what would be the consequences if the Senate President continuously procrastinating his action towards the VP Sara's impeachment with his too many excuses for not doing things on time? Ano po mga possible na maging next move nyo? Yung consequences din po, sir, for daily dali in the issue. Well, si Senate President Chis Escudero, siya po ang leader ng Senado. So, yung move niya po na ganyan, yung statements niya po, yung mga sunod-sunod na press con niya, that's under his leadership. So, kung may positive side, kung may negative side, hindi naman po natin makokontrol yung reaksyon ng tao eh. But again, sabi ko nga po, that's under his leadership. Siya po ang titimon dyan. So parang halimbawa, ako kunwari ang Speaker ng House of Representatives. Kunwari lang huwag kayong mag-expect. So kunwari ako ang Speaker. Lahat po yan, yung mga actions ko, lahat po ng diskarte ko, syempre, may kaakibat po na positive, may kaakibat din na consequences. So, if it's under your leadership, if you think it's best, then you have to go with it. Kailangan mong panindigan yung decision mo. Anything na sumunod after that, kasama po lahat yun sa totality ng mga decision sa mga ginagawa natin. Yun lang po. Since nababas na po sa social media si Senate President Escudero, could you tell your Senate counterparts to stop lagi-gaging and get to work? Yung bash po kasi, ang hirap na ng bashing ngayon dahil puro fake accounts na po yung mga nambabash eh. Kahit nga po ako, binabash ako eh. Minsan po kasi, fake news na nga, bash pa. Biro mo sinasabihan ba naman ako, napakagwapo ko daw? Siyempre, hindi naman totoo yun. Totoo naman, sir. Aminado naman ako. Kaya nga hindi ako nag-artista eh. Kaya nagpolitiko po ako. Pero ang ibig ko sabihin, we are now in a world of where everyone is connected. We have our cell phones. We have our gadgets and devices. And anyone can state their own opinion. Kahit ano po yan. So,
parang nagiging ano na nga po nagiging normal na nga po, nano-normalize na nga po yung bashing. 'Di ba? Kaya nga po minsan sinasabi natin na dapat no bashing, ganun. Pero at the end of the day, ang gusto lang po natin is yung accountability, saka syempre no to fake news tayo. So again, ma'am, to answer your question, it's all part of the territory. It comes with the leadership position. Kahit ano pong position yan, kahit kapitan, kagawad, SK, Senate President, Speaker, Presidente, kasali po lahat yan sa decision making and it's part of the territory. Kailangan po natin talagang panindigan yun kung ano man ang ginagawa natin. So that's my take on that. Sir, with regards naman po dun sa fake news, sabi po ng company ex-president PRRD, depend daw po nila si Jun Abines, yung vlogger sa Cebu naman ni yung bahay. Do you think it's okay na i-depend yung a man with such tomfoolery behavior? Nag-spread na nga ng fake news, mga kabulastugan, i-depend pa po ba sa court yun? Mag-prepare po daw sila sa legal battle. On your part po, yung CIDG po ba, willing kayo to support them kung kulangin po yung mga lawyers nila? Ma'am, we will not get involved. The House of Representatives nor any of us will not get directly involved in this case. It's just a personal General Torre filed that complaint as a citizen of this country, and the other party would also have, under our constitution, would also have a entitled to any defense. Kung sino pong susuporta sa kanila, welcome po 'yon. So let's put it that way. But kami, ang sinasabi ko po, nasa tamang lugar po si General Torre. Okay. Saka lastly, siyempre sa House, no to fake news tayo dito. So we will never support fake news sa House of Representatives. Okay, thank you, sir. Thank you, Joy. Are there any other questions from our media colleagues here? If there are no questions, we will entertain opponent question from Edgen Olikino of Daily Tribune. Is there a discussion in the House to urge President Marcos to call a special session? According to former Senate President Drilon, only the President has the sole authority to order Congress to convene outside its calendar. Although there is a similar pending petition in the Supreme Court, former Senator Drilon says the High Court has no power over the Senate. Senate is a co-equal branch. So kung i-order man nitong mag-convene ng Senate as impeachment court, pwede raw po itong in disregard ng Senado. Any comment? Ako lang, as far as yung question ko, may usap-usapan sa Congress para i-urge si President Bongbong Marcos. Wala. Hindi na papag-usapan yung pag-urge. And it's my humble opinion na like yung sinabi ni Kong Z, na dapat hindi makialam si President Bongbong Marcos in terms of dun sa impeachment process. Kasi yung sinasabing calendar, legislative calendar yun iba naman tong impeachment So I don't think, it's in my humble opinion na paano mangyayari na si President Bongbong Marcos lang ang pwedeng gumawa ng hakbang para mag-proceed yung impeachment court ng Senate in convening. Di parang nakaasa na naman yung Senate sa iisang tao, sa Pangulo. Sinabi na nga ng Constitution na sole responsibility ng Congress and the Senate to do the trial of any impeachment. So it makes no sense na i-involve natin ang Pangulo para sa ganon. Ako, sa response to that, I still maintain my position that we should not allow the direct intervention of the President when it comes to the issue of impeachment process. Dahil unang-una, ang sa akin lang po is this is entirely within the ambit and powers of the Congress. We should insulate any form of influence that that people may think na baka yung kritiko baka magagamit na naman na influencing the Senate and the impeachment process as a whole.
And I tend to agree with Senator Drilon nung sinabi po niya na may separation of powers actually, judiciary, executive, and legislature. Para yung purpose po niyan is to avoid any possible constitutional crisis that may happen. I guess the separation of powers also speaks about restriction on each of these branches of government should not encroach on others' mandate. Sinabi naman po talaga sa Constitution, according to Senator Drilon, and I agree with him, that it's actually the job of Congress to approach and cases of impeachment. So it's a sole prerogative of the Senate now, since na-transmit po sa kanila ang articles of impeachment, kung paano po nila bubuksan o umpisahan ang impeachment process. So ako agree po ako dun sa sinabi ni Senator Drilon in one of his interviews na ang sabi, actually nakikinig ako dun, interview niya yun kay Ted Filon, sabi niya that the Supreme Court should dismiss all this petition, no, questioning the Senate, yung petition for mandamus, etc. Sabi niya, dismiss na yan because in fact, it's spelled out in the Constitution clearly that it is within the mandate and within the powers of Congress. So, yun po yung aking position diyan na naniniwala po ako doon sa legal opinion ng dating Senate President at naging Secretary din po ng Department of Justice, Senator Franklin Drilon. Thank you. Before we end our, do you have another question? Okay, Rosalie Cas from UNTV. Opo. Go ahead. Hingin na rin po namin yung reaction nyo sa statement po ni SP Cheese. Sabi niya po kasi instead of pressuring the Senate, maghanda na lang daw po yung House ng ebidensya para po sa pending impeachment trial. At saka po, sabi niya rin po ito, before telling us to hurry, they should answer simple questions. They did not rush themselves. Now that the complaint is filed, they're rushing excessively. They have no moral basis to take such a position. Well, una po, it's not really, the House did not file for petition for certiorari. There's no filing of mandamus from the House. It was initiated by, number one, a group associated with the Vice President. Number two, it's entirely an individual private citizen who filed for the petition of yung mandamus, no? For mandamus certiorari yung kinano. So, kung titingnan po natin what transpired since the transmission of the articles of impeachment to the Senate, ang position po ng House of Representatives is very, very consistent. We will work according to the timetable of the Senate. We will prepare for the impeachment trial once it begins. So, hindi po nag-iiba yung position ng House of Representatives in particular ang prosecution team. We will still maintain our respect to our co-equal chamber, the Senate. Ang sinasabi po ng mga members ng prosecution panel every time they do interviews, yung kanilang opinion and how they would define the word forthwith. Because apparently, ang dami pong opinion yan. They are just sharing to the public what they think, according to their opinion, what they think is the intention of the framers of the Constitution when they included that word forthwith. And so, again, we maintain our position that we will work according to the timetable that would be set by the Senate should they convene, or once they convene into impeachment court. Wala pong pressure nanggagaling sa amin. Ang pressure po ay sa taong bayan. Sila po ang nagtatanong. The prosecution team is merely responding to the questions of the public.